Isipin mo ito, habang tahimik ang dagat sa hilagang bahagi ng Pilipinas, bigla na lang may mga putok ng live ammunition, hindi sa pelikula, kundi sa totoong military drills, at mas nakakagulat. Malapit ito mismo sa Luzon. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? At dapat ba tayong mag-alala? Simulan na natin. Dagdag context dito, hindi ito simpleng balita na pwede lang i-scroll up o i-ignore. Ang ganitong klase ng military activity ay may tinatawag na strategic signaling, ibig sabihin nagpapakita ng lakas o presensya ang isang bansa sa isang specific na area para magpadala ng mensahe sa ibang bansa. Sa kaso na ito, ang Pilipinas ang pinakamalapit na bansa sa area ng drills, kaya natural lang na tayo ang unang makaramdam ng impact, kahit indirect pa ito sa ngayon. Sa isang bagong ulat mula sa Reuters, kinumpirma na ang China ay nagsagawa ng live-fire military drill sa karagatang silangan ng Luzon nitong April 24, 2026. Hindi ito simpleng ensayo lang, kasama dito ang actual na pagpapaputok ng armas, sea-air coordination, at mabilisang military maneuvers. Ibig sabihin, hindi lang ito training sa papel, actual simulation ito ng combat scenario. Ayon sa Chinese military, ang drills na ito ay bahagi ng tinatawag nilang necessary operation base sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Pero ang tanong, anong sitwasyon ba ang tinutukoy nila? Dito pumapasok ang mas malalim na geopolitical tension sa rehiyon. Sa international relations, hindi basta-basta ginagamit ang salitang necessary operation kung walang underlying issue o ongoing friction sa pagitan ng mga bansa. Sa madaling salita, maaaring ito ay response, warning, o pagpapakita ng capability sa gitna ng lumalalang military presence ng ibang bansa sa paligid ng South China Sea at Indo-Pacific region. Kaya hindi lang ito simpleng training exercise, may political undertone ito na hindi direktang sinasabi pero malinaw sa analysis. Kung susuriin natin ang mas malawak na konteksto, hindi ito nangyari ng basta-basta. Kasabay ng drills ng China, ongoing ngayon ang malaking military exercise na tinatawag na Balikatan, kung saan nagsasanay ang Pilipinas kasama ang Estados Unidos at iba pang allied countries tulad ng Japan, Australia, at Canada. Mahigit 17,000 troops ang kasali dito. At hindi lang simpleng drills, may kasamang live-fire exercises, missile defense simulations, at maritime operations. Kaya kung iisipin mo, parang dalawang magkalaban na nagte-training sa magkalapit na lugar. Kapag tiningnan mo sa mas malaking perspective, ang ganitong senaryo ay tinatawag ng mga analysts na mirror deployment. Ibig sabihin, parehong panig ay nagsasagawa ng malalaking military exercises sa parehong time frame para ipakita na handa sila anumang oras. Hindi ito aksidente sa timing. Sa military planning, ang synchronization ng drills ay madalas ginagamit bilang psychological strategy para ipakita na walang lamang ang isang side at pareho silang capable mag-escalate kung kinakailangan. Dito na nagiging mas interesting and at the same time, mas delikado ang sitwasyon. Habang nagpapakita ng lakas ang Pilipinas at mga kaalyado nito, nagpapakita rin ng puwersa ang China sa pamamagitan ng sarili nitong drills malapit sa Luzon. Parang silent standoff. Sa ganitong klaseng sitwasyon, kahit walang actual na bakbakan, mataas pa rin ang alert level ng mga involved countries. Ang mga Navy vessels, air patrols, at surveillance systems ay mas active kaysa normal. Ibig sabihin, bawat kilos ng isang barko o aircraft ay binabantayan ng kabilang panig. Kahit maliit na miscalculation lang, pwedeng mag-trigger ng diplomatic protest o mas malalang escalation. Kaya sinasabi ng mga experts na delikado ang ganitong close proximity drills kahit wala pang direct confrontation. Walang direktang sagupaan, pero parehong nagpaparamdam. Ngayon, linawin natin, nasa loob ba ng territory ng Pilipinas ang drills ng China? Sa ngayon, ang sinasabi sa report ay waters east of Luzon na maaaring nasa international waters. Pero kahit ganun, hindi ibig sabihin safe na agad. Dahil sa geopolitics, kahit nasa labas ng territorial waters, ang proximity nito sa Pilipinas ay may malaking implication. Imagine mo, parang may nagpapaputok ng baril sa labas lang ng bakuran mo. Legal, posible, pero nakakakaba? Oo, isa pang dapat mong maintindihan, hindi lang Pilipinas ang involved dito.
Ang area na ito ay malapit din sa Taiwan, isang lugar na matagal nang pinagtatalunan at sensitibo sa China. At kung sakaling magkaroon ng conflict sa Taiwan, mataas ang posibilidad na maapektuhan ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinalakas ng Pilipinas ang alliance nito sa US at iba pang bansa. Pero may ibang angle pa dito. Ayon sa ilang analysis, ang ginagawa ng China ay hindi lang simpleng military training. Ito ay isang mensahe, isang signal. Sa ganitong klase ng messaging, hindi salita ang ginagamit kundi galaw ng militar. Ang pag-deploy ng assets malapit sa ibang bansa ay parang pagsasabi na, nandito kami at kaya naming mag-operate sa area na ito anytime. Ito ay bahagi ng broader strategy na tinatawag na deterrence at counter-deterrence. Ang isang side pinapakita na kaya nilang pigilan ang kalaban, habang ang kabila naman nagpapakita na hindi sila basta matatakot o aatras sa kanilang interes sa rehiyon. Na kaya nilang mag-operate malapit sa Pilipinas at sa mga lugar na strategic sa Indo-Pacific. Sa kabilang banda, ang Pilipinas naman ay hindi rin nagpapahuli. Sa balikatan exercises, ipinapakita ng bansa na hindi ito nag-iisa, na may suporta ito mula sa mga powerful allies. At handa itong ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Pero eto ang reality check. Sa gitna ng pagpapakita ng lakas ng magkabilang panig, ang pinakaapektado ay ang ordinaryong mamamayan. Ikaw, ako, lahat tayo. Kapag tumataas ang tensyon sa ganitong level, may mga posibleng epekto. Una, economic impact. Kapag nagkaroon ng instability sa rehiyon, maaapektuhan ang trade, fuel prices, at supply chain. Pangalawa, security concerns. Mas tataas ang alert level ng bansa. At pangatlo, worst case scenario, conflict escalation. Na sana ay hindi mangyari. Ngayon, dapat ba tayong magpanik? Hindi. Pero dapat tayong maging aware. Dahil ang ganitong mga pangyayari ay hindi na lang balita, ito ay may direktang epekto sa future ng bansa. Sa ngayon, wala pang indikasyon ng direktang confrontation. Ang nangyayari ay more on show of force. Parang chess game. Bawat galaw ay may ibig sabihin. Bawat hakbang ay may mensahe. Pero ang tanong, hanggang kailan ito mananatiling training lang? At kailan ito posibleng maging totoong conflict? Isa sa mga pinaka-importanteng takeaway dito ay ang strategic importance ng Pilipinas. Hindi lang tayo simpleng bansa sa Southeast Asia. Tayo ay nasa gitna ng isang critical na geopolitical hotspot. At habang lumalakas ang tensyon sa pagitan ng China at ng mga Western allies, lalong nagiging mahalaga ang papel ng Pilipinas. Hindi lang bilang observer, kundi bilang potential frontline. Kaya sa mga susunod na araw o linggo, mahalagang bantayan ang mga developments. Dahil ang mga ganitong drills ay hindi isolated events. Parte ito ng mas malaking larawan. Sa huli, ang pinaka-importante ay ang balance. Diplomacy at preparedness. Hindi puro lakas. Hindi rin puro pakikipag-usap, kundi tamang kombinasyon ng dalawa. Kung may natutunan ka sa video na ito, make sure to like, subscribe, at i-share mo ito para mas marami pang Pilipino ang maging aware sa mga ganitong issue. Dahil sa panahon ngayon, ang impormasyon ay isa sa pinaka-importanteng sandata. At ikaw, ano ang tingin mo? Dapat bang ikabahala ng Pilipinas ang ginawa ng China? O normal lang ito sa mundo ng geopolitics? Comment mo sa baba, gusto kong marinig ang opinion mo. Hanggang sa susunod na video.